mararag tayo. Managayat kan managparabo na Dios. Mabinsan pay, o Dios nga naindaklan, Dios nga hanga nagbaliw, Dios nga managparabor. Hallelujah. Dios nga nabaknay iti ayat. Madaydayaw ka Apo Dios. Lord, tinay tingagsapa. Nga Lord, si kamadan iti nang tarabay ka na kami, nang anad ka na kami, Lord, nang protektar ka na kami, Apo Diyos. Hallelujah, iti anyaman nga kita, iti disgrasya, wenno anyaman, Apo Diyos. Kata nga bigbigan mi, Lord, nga sika nga kanayon, iti makiadda ka na kami, sika nga kanayon, Lord, iti kumuyog ka na kami, Apo, iti pagnami. Kata, Lord, agyaman kami, Apo Diyos. Iti kinaimbag nga naramid yung ka na kami. Samad, Lord, iti makadomingo, Apo Diyos, nga panangtarabayo kada kami. Hallelujah. Iti panagsabot yo, Apo, dagiti pagkasakulan mi. Panangpagimbagyo, Apo Diyos, dagiti ananayon mi. Kata, Lord, hallelujah, naman pa'y kanayon dagito yung nga ibagbagami, iti panagkararagat di kami mauma, Apo Diyos. Hallelujah. Tanda nga, Lord, sika iti, you are worthy, Lord, hallelujah, to be praised. Sika iti, Lord, madaydayaw iti amin nga gapo, Apo Diyos. Hallelujah. Kati dati nga agsapa, sakbay iti amin. Dawatan mi, Lord, iti pamakawan mo ka dagiti nagbasulan mi. Dagiti nagkurkurangan mi. Dagiti, Lord, han mi nga panagpamati, Apo Diyos. Dagiti nagbidotan mi, Apo. Kata pakawanan na kami, Apo Diyos. Dalusan na kami, Apo Diyos, ti dati nga agsapa. Kata nga, Lord, made us worthy. Hallelujah. This morning, that naubaling kami, Apo Diyos, Lord, nga nadalos iti matang mo, Apo. Tinay ito yung gawain mi. Tulungan na kami, Apo Diyos. Tinay ito yung agsapa. Kata to'y nang gama, Apo Diyos, dagiti testimonies, Apo Diyos, kana nga kankanta, Apo, nga daton dagiti anak mo, tinay ito yung agsapa. Tagbalin ko madag ito, Apo Diyos, nga nabanglong samyo, Apo Diyos. Sweet savor, Apo, nga umabot iti throne of mercy. Kata kasimat kada kami, Apo Diyos, nga nakiadda ti dating agsapa. Dawat mimot, Lord, nga punuan na kami, Apo Diyos, bendisyonan na kami, Lord. Iti gloplopyas nga pamindisyon. Katawang ka iti labasan nyo, Apo, iti tumunggal may saka na kami. Hallelujah. Ibaw nyo ka di, Apo Diyos, iti santong espiritu, Apo. Ngay so iti adang mangi-provide, mangi-dalan, Apo Diyos. Kan mang-take control, Apo. Iti four corners of this church. Katagtultuloy, Lord, nga bisin kami, kan tultuloy, Apo, nga mauhaw kami, iti kinapudnom, kadag iti sasaom, Apo. Sika kadi iti mangibutaktak kada kami, Apo Diyos. Hallelujah, mangita iti panakaawat kada kami. Iti dayto nga agsapan, punuunay, Apo, nga oray kasano iti panagad-adal mi, wenno kasano iti panang ukag mi iti Biblia mi, Apo Diyos. Kat naawan iti panangidalan mo, awan ti mabalin mi. So nga, Lord, sinanama kami lang, Apo Diyos, ti maramidam, nga iti maramidan mi, kas may nga tao. No di kat ti maramidan iti Santong Espiritu kada kami, Apo. Hallelujah. Kat da kayo iti makamo, iti tunggal pagkasapulan, Apo Diyos, ti dating agsapa. So nga, commit mi amin na gito, Lord. Dagiti scriptures, Lord, dagiti sitas kan, dagiti quotations ng kambasaan. Kat may it be a blessing to us, Apo Diyos. Sagbalin ko mga inspiration kada kami. Katanda nga mapatibker ti pamati mi, mapapigsa kami, Apo Diyos. Lord, bayat iti panagunuray mi, iti yay mo, Apo Diyos, ti dayto nga lubong. Tulungan na kami nga rod, Apo Diyos, dadaalam iti anyaman nga ramid ti kabusor, anyaman nga distractions, Lord, nga mabalin nga maaramid ti dayto nga agsapa, kat itinagan ni Kristo Jesus nga, Apo, mitubnaran mo dayto, anyaman ti plano ti kabusor. Simod, Lord, dagiti kakabsat mi, Apo, nga wanditoy kat kararag mimot nga tultuloy nga da kayo kaditi mangsagid mang supply mot, Apo Diyos, iti spiritual nga pagkasapulan da. Kasi mo, Lord, nagiti churches, Apo, nga nadaan iti kasto nga fellowship kat dawat mimot, Apo,
nga ano ka sa ano nga nakiadda kada kayo, ano nakiadda kayo kada kami Apo Dios. Tiday tingag sapa ket kasdimat Lord dagiti kakabsat mi. Tinaduma-duma nga diso Apo Dios, entero nga lubong Apo. Nga nadan iti fellowship, iti sidong iti kinapudno ken iti espiritu. Simot Lord, hallelujah dagiti kakabsat mi nga daksan gasat Apo. Nga naikan iti kastoy nga privilege nga makagimong ket by this way of Lord, hallelujah, service Apo ket sapay la kumamadanon met ida ket aday ti encouragement ken blessing sumit kadi nga mapidot daw wenno maawat da Apo Dios uray no buy-buy adalang ket pare-parehas na kami Apo Dios nga tulungan ti daytoy agsapat ti adi pong ramatem maminsan pay ket iti kapanunutam Lord iti makiadda kada kami nga iti kababalin ko kas maysa nga tao nga iti credentials ko Apo Dios no di ket aramatem dati nga physical nga bagik Apo iti dati nga ngiwat iti nga dilak Apo Dios Lord ket dalusam ka ni Apo no daman iti nga may kari nga niyibkas ko wenno napanunot ko Apo Dios wenno nilaom ti pusok ket dalusan na ka di Apo ti dati nga agsapa ket si waya-waya kan Lord I commit to you hallelujah dati nga bagi as a channel ket sika Apo Dios iti agtignay Apo ti dati nga agsapa. Ket Lord no daman Lord kada kami itoy digi-digi kakabsat ko dati ananayon na wenno daman Apo Dios iti dadagsen na ket I pray for them Lord Jesus hallelujah nga da kayo iti makiadda makibaklay ken mangi-provide Apo Dios iti amin nga pagkasapulan mangsulbar Apo Dios ti nga mga problema wenno dadagsen nga parikot nga mangparparigan iti tumunggal maysa kada kami no daman ket ipaimami amin king Apo Dios. Truly Lord that you are the King of Peace, the Lord of Lords. Hallelujah. So nga ay kamang mi amin king ka amin dagitoy Lord. Once again as we give all the praises and glory amin nga panagyaman panangitan-ok may papan amin tinasantuan unay ken nasamit nga naga ni Kristo Jesus nga Apo mi. Amen and amen. So nagtugaw tayo. The 2 Peter chapter 1. Second Peter chapter 1. Di ko madua nga Pedro 1. So ti ko nana iti Tagalog nga panarita. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Iyamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo ng kabanalang mula sa Diyos, yamang na nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. At dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay pinamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at ang kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan at ang kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid at ang mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo
mapapabayaang maging mga tamad o maging walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis na kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong magsikap o pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkarinig sa inyo o pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyong mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Hesukristo. Nga po Diyos di mangnayon na kitang asa sa una kakabsat, mabalinteng ogtugawan. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according to his divine power, had given us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that had called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, and to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, pangalan tayo kakabsat, Genti. Verse 4, kunana, whereby are giving unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So, partaking of divine nature. Nakabsat. So, last time ay yung masterpiece ang napag-aralan natin. And sa pamamagitan ng pagre-restore ng Panginoon, mga kapatid, dun sa nasirang image, ay inumpisahan niya itong gawin muli o ipanumbalik yung original na imahe, mga kapatid, na kanyang nilalang, mga kapatid, na ito'y nakahango o nakabase sa kanyang image and his likeness. At nakita natin na ang Diyos ay gumawa ng foundation o di ngay makuna nga pundasyon na dahito yung image kakabsat o di masterpiece nga dahito. So first, naman tayo nga it is all founded by faith, by love, by grace, and by perfection. Amen. Nakita natin na si Abraham ay pinortrait niya yung o ipinakita niya yung pananampalataya, na ang pananampalataya ay talagang siyang pinakapundasyon. Though it is very impossible
mga kapatid, na magkaroon siya ng anak, ay ipinakita at pinatunayan sa kanila ni Sarah na walang imposible sa Diyos. Amen. Hallelujah. So, nandyan ang pangungutya, nandyan ang talagang pagliglig sa kanila. Pero subalit, sabi ng scripture sa Book of Romans, ay si Abraham staggered not in the promise of God. So, Abraham have a full faith dahil napatunayan niya mismo na na-meet niya ang Panginoon, mga kapatid. Kaya ganun na lamang yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. So sa atin, we have faith because we have experience. We have our personal experience with God, and it is the ito yung pinaka bottom line, pinaka baseline nito, mga kapatid, yung foundation niya, yung pananampalataya. Dahil kung ikaw ay may pananampalataya, dapat lang na hanapin mo o maniwala ka o sumampalataya ka na mayroon isang Diyos na may magagawa para sa iyo. And then next thing is yung love or yung what we call charity na pinortrait naman itong si Isaac, mga kapatid. Okay, so the same thing ay sinubok din sila at kung ano yung ginawa ni Abraham ay ginawa din naman itong si Isaac. Pinortrait naman itong si Isaac yung pag-ibig, mga kapatid, at yung pananampalataya ay ipinaubaya niya sa kanyang ama para sa kanyang mapapangasawa. At yan ay ginawa rin naman ng ating Panginoon na ipinaubaya niya sa amang nasa langit, mga kapatid, ang kanyang nobya. At nagpadala sila ng mensahero or si Eleazar na siyang mag-ahanap nitong mapapangasawa nitong si Isaac. Mga kapatid, by faith, mga kapatid, and through prayers of this messenger or si Eleazar ay na-meet niya itong si Rebecca, mga kapatid. At hindi basta-basta yung panalangin nitong servant na ito dahil very unusual yung ginawa nitong babaeng ito. Dahilan upang siya yung piliin na maging asawa nitong si Isaac. So for you to know na ang panalangin nitong si Eleazar ay yung magpainom sa kanya at sa kanyang mga dalang hayop. At doon ay kakabsat ni Rebecca doon sa balon at pinainom niya itong si Eleazar at yung 10 kamelyo, mga kapatid. Ang kamelyo ay hindi basta-bastang hayop pag uminom ng tubig. Sabihin, yung karakter ng babae, talagang perseverant siya na mabigyan yung pangangailangan, mga kapatid. At yun yung dahilan kung bakit siya yung pinili at napangasawa nitong si Isaac pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. After that, mga kapatid, nagbunga yung kanilang pagsasama at nagkaroon sila ng 2 anak. Ito ay si Esau at si Jacob. At si Jacob naman ay tumutukoy o pinoportrait niya yung pagbigay ng Diyos ng biyaya sa mga tao. Amen. Dahil ang pangalang Jacob ay mapangdaya, supplanter, deceiver, mandarambong, mga kapatid, ay binago ng Diyos ang kanyang buhay. Ibig sabihin, kung tayo ay minsan naging tinawag na kalaban ng Diyos, amen, gumagawa ng mga bagay na hindi akma o hindi dapat, mga kapatid, ay nandyan yung biyaya ng Diyos na nag-aabang sa mga tao na gustong bumalik at maglingkod sa Panginoon. So by grace, yung karakter nitong si Jacob, mga kapatid, ay
nakipag-wrestle siya doon sa anghel at hindi niya pinayagan na umalis yung anghel na hindi siya pinagpapala. Amen. So, ganun din sana yung maging karakter natin na nawampay, kasano iti rigat, o reno kasano iti kastalaunay nga dadagsan. Kat di tayo kung mga bayaan nga pumanaw dahito nga mensahe nga di na tayo nga nabindisyonan. Amen. Hallelujah. Amen. So, by grace, sabi ditong si Pablo ay tayo ay nagkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Okay? So, lahat tayo, we are all unworthy in the presence of God. Amen. Gaya noon doon sa Garden of Eden na every morning and every afternoon, mayroon silang fellowship ng Panginoon, si Adan at ang ating Panginoon. But then, nagkaroon ng kasalanan, na-separate ngayon yung tao sa presence ng Diyos. At nagkaroon ng tinatawag na kamatayan. Sabi ni Pedro dito, nagkaroon ng corruption. Amen. At nagkaroon ng tinatawag na katapusan. Amen. So, by that, inire-restore ng Diyos, ibinapanumbalik ng Diyos yung kung ano yung original na nawala sa tao. Mga kapatid. Then, pagkatapos noon, na-establish yung faith, na-establish yung love, na-establish yung tinatawag na grace. Then, sumunod doon is yung perfection. Pinortrait naman nitong si Joseph yung perfection na kung saan ay pinapakita niya na yung mga bagay na darating sa mga panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinakita, mga kapatid, sa buhay nitong si Joseph. Siya ay isang spiritual, sabi ng prophet. Siya ay kinagalitan ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang vision at sa kanyang dreams. Okay? So, siya ay binenta at siya ay inlako dagiti kakabsat na yadayo iti pamilya na preso na kulong. Amen. Dahil sa kanyang gift of dreaming at yung revelation na ibinibigay ng Diyos sa kanya, pinakita na kanyang mga kapatid ay nagalit sa kanya. Di ba gano'n na ang Panginoon ay, you see, pinagkanulo din at binenta ng kanyang alagad at you see, siya ay kinagalitan din naman ng mga Paraseyo at mga Saduseyo, mga kapatid, dahil sa katotohanan ng kanyang sinasabi at ipinapangaral. Amen. At ang pinaka diyan, mga kapatid, ang pinaka pinortrait nitong si Joseph as Christ is, you see, no one comes to the Father except by me. Amen? Walang makakarating kay Paraon, mga kapatid, kung hindi dadaan muna kay Joseph. So Pharaoh is the highest authority from that time at siya yung naging tinatawag na governor, mga kapatid, at siya yung mayroon siyang kapangyarihan na magbigay ng mga trigo dahil doon ay mayroong kagutom. At mayroon siyang kapangyarihan na hindi magbigay ng trigo. Mga kapatid. So bago sila magkaroon, kailangan kumonsulta muna sila kay Joseph. Bago ka magkaroon ng tinapay ng buhay, mga kapatid, kay Kristo ka muna pupunta. Amen. Through Jesus Christ, mga kapatid, as He claimed that I am the bread of life, came from heaven. Kay Kristo ka muna pumunta, mga kapatid. Kay Kristo ka muna, you see, lumapit para makipagpartake ka sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Which is, ito yung sinasabi nitong si Apostol Pedro, mga kapatid, na dahil sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, okay, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, sa verse 1, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami
sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin, yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan at ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Imagine, mga kapatid, ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan. Amen. Divine power. Lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan. Given unto us all things that pertain into life. Amen. And godliness. Sabi niya, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Tumawag sa atin, sabi niya, pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Walang ibang tinutukoy dito kundi ang ating Panginoong Hesukristo na tumawag sa atin. Hindi ito literal na, "Uy, Brother Tinong, uy, Brother Andrew, may kanta." Hindi literal na si Jesus Christ ang tumawag sa atin, mga kapatid, kundi yung mensahe, yung salita ng Diyos na siyang tumawag sa atin. As a message ng prophet doon sa the deep call it unto the deep, ang Diyos nagtanim ng binhi, mga kapatid. At kung mayroong pagkatawag, mga kapatid, you see, mayroong response yung binhi na yon. Kahit nasaan yun, nasa kalaliman ng lupa, mga kapatid, kung tumawag yung nagtanim, mayroong response yun. Amen. So, ibig sabihin, the seed that God, hallelujah, have sowed, amen, before the foundation of the world, you see, siya ang nagtanim. At pagdating ng panahon, by the streams of time, sabi nitong si Apostol Pablo doon sa Ephesians chapter 1, you see, He predestinate everything. Amen. Predestinado ngayong kabil na ni Apo Diyos dagitoy, kakabsat. Kaya nga sabi niya, ibinigay sa atin. At hindi lang yon, sabi niya, nang dahil dito, tingnan niyo mabuti, yung ibinigay niya sa atin according as His divine power had given us all things that pertain into life. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Nang dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin. Amen. Ang Kanyang mahahalaga. Pag sinabing mahahalaga, importante yan. At napakadakilang pangako. Yan. Inayaban na kalagarudan. You see, inikkan na kalangarudan iti jingay things that pertains unto life and given you, you see, divine power. Kabanalan na kapangyarihan at kabuhayan na nauukol sa kabanalan. Amen. Tapos sabi niya, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at dakilang pangako. It's not just a blessing, mga kapatid. It is an extraordinary blessing. Amen. Halang nga nagpray ka kat Lord, ikan naman iti Gismel, gumatak man ti, kat improvide niya po, it is not just about 10,000 pesos, but it is concerning about everlasting life. Amen. Hindi lang buhay na habang panahon na buhay ka, kundi, mga kapatid, kalakip nun ay yung tinatawag na banal na kapangyarihan, amen, at ng kabuhayan sa kabanalan. See? Kita tayo kabsat. So, sabi niya, divine power had given unto us all things pertain that life and godliness through the knowledge of Him that called us to the glory and virtue, whereby we are given
unto us, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature. Maging makabahagi kayo ng kabanalang mula sa Diyos. Sabi ko nga, yung kabanalan, hindi mo yan makakayang ikaw lang. Yang kabanalan na yan, ipinagkaloob ng Diyos yan para sa iyo. Kung makita mo at makilala mo ang Diyos na tumawag sa iyo, ipagkakaloob niya sa iyo ang kabanalan. Ipagkakaloob niya sa iyo yung kaalaman patungkol sa Kanya, mga kapatid. So nga, sabi ko nga, kung tayo-tayo lang, kayang-kaya nating i-portrait yan, pero hindi panghabang panahon. Sabi ko, dahil pwede naman tayong magpantalon, pwede naman tayong magpalda pag nandyan si pastor, mga kapatid. Okay lang, just go ahead. Kasi naintindihan ko na hindi mo pa nare-reach o hindi mo pa naaabot yung pagkakilala mo sa Diyos. Kaya hindi naman ako perfectionist na hahatol sa'yo, si Kas, pantalon ka nga pantalon, si Kas, short pants ka nga short pants. See? Credit sa'yo yan eh. Hindi naman para sa akin eh. Para sa'yo yan. Ngayon, kung hindi mo pa rin naintindihan hanggang ngayon, pag-pray mo sa Diyos na sana maintindihan mo. Kasi kung hindi mo maiintindihan, hindi ka makakabahagi. Ayun ang pinakakomplikado doon, mga kapatid. Hindi ka magkakaroon ng bahagi. Sabi niya, okay. Dito sa verse 4, sabi niya, pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo ng kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Ano bang tinutukoy nito, mga kapatid? Hindi ba kabanalan sa pamumuhay o kabanalan sa pananamit lamang, mga kapatid? Dahil maraming nagsasabi, na sila daw ay tunay na lingkod at sa kanila daw matatagpuan ang kaligtasan. Mga kapatid, doon pa lang, dito sa pagkasabi dito ni Apostol Pablo, hindi nila nauunawaan yung pangako na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Dahil kung ipinagkaloob ng Diyos ang banal na kapangyarihan at kabuhayang nauukol sa kabanalan, magmamanifest sa tao yan. Tama? Magre-reflect yan. Halimbawa, pag ikaw pumasok sa school at pinag-aralan nyo na mayroon kayong bagong kaalaman na natutunan. Mga kapatid, agluto ka gaya, masapol no agaron ka, kat hanga basta nga binoyatam tiho, iti kwa, di ba? Di traditional way na pagluto or yung di nga panagluto, kakabsat. Hindi lahat marunong yan. Tama? Natirigat na dahil sa modernisasyong panahon, hindi na nila natutunan yon dahil iba na nga yung panahon natin. Ito ang pinag-uusapan natin, pati pananampalataya, napunta sa modernization, mga kapatid. At yung mga basic na dapat matutunan, ay na-set aside na dahil unang pinag-aralan yung 7 church ages, the mystery of the 7 seal. Mga kapatid, at yung exposition of the 7 church ages at yung bridge between the message, yung 7 church ages to 7 seal. Pero yung basic na dapat pag-aralan, nakaligtaan. Yun ang problema, mga kapatid. So, mysteries, mga kapatid, ay kung talagang, mga kapatid, you see, yung misteryo na yan ay ipapahayag sa iyo ng Diyos. Ipapahayag sa iyo ng Diyos. Amen? Huwag mong pilitin dahil, you see, ito ay nasa pangunguna pa rin ng Panginoon. Ay, yung iba talagang nabasa ko na yan, buong
talagang nabasa na daw lahat yung 7 church ages at saka yung 7 seal. Kaya pwede na daw siyang mag-preach. See? Kung tinawag kang mag-preach, bakit hindi? Amen. But first and foremost, you must know these things. Tingnan niyo mabuti, si Apostol Pedro nangungusap sa mga Kristiyanong tumanggap sa Diyos. Mga believer ang kausap niya dito. At sinabi niya, mga kapatid, sabi niya dito, okay, tingnan niyo, basahin natin mabuti. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Hesukristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa makatuwid ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Nagkamit. Ibig sabihin, tumanggap. Mga kapatid, tumanggap ng pananampalataya. Anong tawag mo doon? Mga believers. Amen. Dahil sabi niya, biyaya at kapayapaan ang sumainyo dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Kailangan mong makilala ang Panginoon, kung sino siya at ano siya sa iyo, mga kapatid, at kung ano ka sa Kanya. Yung relation, di ba? Matandaan niyo yung relation yung connection that builds relation na napag-aralan natin sa John 15. You see, malaman mo kung sino ka at ano ka at kung anong pagkatawag mo. Nabanggit din ni Pedro dito. Sabi niya, okay, dito sa bandang huli na nabinasa natin. Okay, dito sa verse 10, therefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fall. See, you must know your calling and your election sure. Yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, kailangan makita mo. Dahil ang pagkatawag sa atin, tinawag tayo, sabi ng Apostol Pablo, sa mataas na pagkatawag. See? At pinag-aaralan natin dito yung basically, mga kapatid, how to be partaker of the divine nature. Yung divine nature, sabi niya dito, okay, yung divine nature na ito, having escaped the corruption that is in the world through lust, tayo na nananahan dito sa lamang ito, itong laman na ito, temporal body lang ito. Mga kapatid, ibig sabihin, yung temporal body na ito, lumakay, bumakit, makalipat, agsakit, kakabsat, na minsan ito yung pinagtutuunan natin ng pansin bago yung pananampalataya. Right? You see? So nga, yung divine nature, mga kapatid, is the most important of all. Dahil ito yung divine nature ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga, yung pananampalataya na mayroon ka, kapiranggot lang yung pananampalataya na yan. Kinumpara nga ng Panginoon yan sa butil ng mustasa . Di ba, mga kapatid? Pero, yung pananampalataya na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos, higit pa sa butil ng mustasa. Amen. Hallelujah. Okay, tingnan natin. So verse 4, whereby are giving unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Biglang pumasok lang sa akin, mga kapatid, yung kasabihan ng tao na promises are given to be broken. Ibahin natin ito, mga kapatid. Dahil kung ang Diyos nangako, tutupad at tutupad ang Diyos sa kanyang pangako. He is duty bound, sabi ng prophet. Once
Amen. Hallelujah. You pray for him and ask for him. He is duty bound. Amen. Na gawin ang kanyang ipinangako sa atin. At dakilang pangako sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoon ay yung ipagkakaloob niya, yung kanyang Espiritu Santo. Amen. Sa bawat mananampalataya. Ay, pinaka-importante sa lahat yun, mga kapatid. Yung Espiritu Santo na yun, yun ang mag-guide sa atin into all truth. Yun ang mag-guide sa atin na kung anong ginawa ng ating Panginoon noon, the works that I do, you shall do also. Amen. At by gaining that, you see, bago natin makamit yung baptism of the Holy Spirit, mga kapatid, sinasabi natin, always sinasabi natin yung 3 stages of grace, yung sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, amen, sanctification, o yung kabanalan, bago yung baptism of the Holy Spirit. Okay? Which is yung capstone, mga kapatid. Nasusundan nyo ba ako, mga kapatid? Okay. So, marami sa atin, matagal na, marami sa atin, mga baguhan pa lang, marami sa atin, may mga knowledge na patungkol sa mga ito. Yung iba sa atin, hindi pa masyadong pamilyar. Okay. So, dahilan yan nga binabalikan natin, mga kapatid, para masustain natin or makita natin yung growth ng isang pananampalataya o yung growth ng isang mananampalataya sa kanyang tinanggap na mensahe. Okay, so una sa lahat, dapat magkaroon ka ng tinatawag na pananampalataya. Okay? Ang version ng pananampalataya according kay Webster Dictionary, sabi niya, strong belief or trust in someone or something. Belief in existing of God, strong religious feelings or belief, or a system of religious belief. So, mostly ito ay may apply natin sa pananampalatayang espiritual, mga kapatid. Do alam natin na maraming klase ng pananampalataya. Mayroong pananampalataya natin sa kapwa natin. Pananampalataya natin sa kapwa natin tao. Mga kapatid. See? Pero ito ay nauukol sa pananampalataya natin sa Diyos. Okay, yung strong belief or trust. Sabi dito ni Apostol Pablo sa Hebrews 11. Okay. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pananampalataya sa mga bagay or pananampalataya ay siyang kapanatagan, mga kapatid, sa mga bagay na hinihintay. Ano bang hinihintay natin? Mga kapatid, hinihintay ba natin yung tribulation period? Hinihintay ba natin yung millennium? Ano ba yung pinaka hinihintay natin? I mean, yung hinihintay natin ay yung fulfillment, mga kapatid, nung 1 Thessalonians chapter 4 at nung 1 Corinthians 15, which is yung pagdating ng ating Panginoon. Dahil habang tayo nandito, tumatagal tayo, mga kapatid, ay you see, nararanasan natin, naninibugho tayo, mga kapatid, at pabigat ng pabigat yung ating pakiramdam dito sa sanlibutan dahil yung nature natin ay hindi na yung nature ng kapaligiran ng sanlibutan or yung kapaligiran natin. Sabi ko nga yung rapture, mga kapatid, ay mayroong stages yan. Okay? Pag na-rapture ka, ma-rapture ka muna from the unbelieving world to this message. Ibig sabihin, deji pamati midi, pinanawa mo, nakita mo, dati gayam ti gusto nga pamati.
Ay, dito gayam church di Pastor Alan, di Jesus Christ Tabernacle, di kabalitukan gayam ti gusto nga pamati. No. It is the message itself alone. Dahil kahit sabihin kong dito mayroong katotohanan, kung nakikita naman sa atin yung hindi katotohanan, sinong maniniwala sa atin? Right? Kaya ang pinopoint ko lagi, ang katotohanan sa mensahe. Mga kapatid, ang pananampalataya natin, hindi sa church natin as Jesus Christ Tabernacle o kay Pastor Alan, kundi ang maging dapat pananampalataya natin, i-address natin sa Panginoon. Amen. Tignan niyo mabuti. Denominational churches, they are all addressing themselves as they are the truth. Sila yung katotohanan. Nasa kanila daw yung kaligtasan. Mga kapatid. So, matutal tuloy yung tao, yung kaisipan niya, ang kaligtasan lang, nandun sa church na yon. Kaya pag nag-invite sila, umay kayo di church meta, di lang tik pakay sa lakanan. Tingnan niyo yung ginagawa ng tao, mga kapatid. They are inspiring their people because of their great and big buildings. You see, with the great profession of their pastors, mga kapatid, yung faith ng tao na imbis mapunta sa Diyos na tumawag sa kanila, yung faith nila tuloy, nabali at napunta dun sa tao. See? Yun yung iniiwasan natin, mga kapatid, na yung pananampalataya ng tao ay mapunta lang dito sa church. Dapat ang pananampalataya mo ay mapunta sa Panginoon. Mistake din naman kasi ng mga nangangaral, kasi pag nangangaral sila, lagi nilang pinupunto yung church. See? Pag mangaral ka, hindi yung church ang ipangaral mo. Ang ipangaral mo, ang Diyos. Dahil ang Diyos ang tumubos sa church, hindi yung church ang tumubos sa Diyos. Mga kapatid, you see? At yung tumubos at tumawag sa iyo, nagbigay ng pangako. Kaya nga, yun yung mga bagay na kapanatagan natin, na hinihintay natin na darating. Amen. Hallelujah. Panatag tayo dahil time will come, there will be a persecutions and time will come. Panatag ka. Bakit? Dahil alam mong mangyayari. Amen. Ang ipagpasalamat mo, mga kapatid, nalaman mo na ikaw ay nasa Diyos bago pa yan mangyari. Amen. Hallelujah. Dahil napakasaklap, mga kapatid, ng kalalagayan ng tao na wala kay Kristo kapag maganap ang mga bagay na ito. See? Kaya nga, He is the Prince of Peace. Amen. May kapanatagan tayo sa Diyos dahil Siya ang Diyos ng kapayapaan. Hallelujah. Numampay, worse ang nangyayari. Matay amin nga baboy, patayan namin nga baboy, pati tao, mavirus. Alam nating mangyayari yan eh. Dahil yan ay mga flags na pakakawalan ng Diyos. Amen. Nadadahal dagiti danom ti tao, imbis nga minom dati ginatang nga danom. Baka sumarunok at pati angin, gatangin tayo matan. Hindi malabong mangyari, mga kapatid. Dahil yung hangin ay polluted ng virus, polluted ng kahit anong nandyan. See? Pero alam natin na lahat ng yan magaganap, mangyayari. Kaya sabi ko nga, magpasalamat tayo dahil nakilala natin ang Diyos na tumawag sa atin. Nga lang, dapat maging malalim pa yung pagkakilala mo sa Diyos. Dahil maraming pwede nating sabihing pagkakilala natin sa tao eh. Diba? Halimbawa, for example, si Brother Jordan, kilala ko yan. Si Brother Tinong, kilala ko yan. Si President Duterte, kilala ko yan. Mga kapatid, kilala ko sa pangalan. Pero, mga kapatid, iba yung makilala mo in relation. Sabi nga ng isang tao hindi ko na maalala kung sino yung original na nagsabi. Sabi niya, ang tao, makikilala mo yan kung kasama mo na sa bahay. Kaya mahirap, mga kapatid, you see, digiti may kamang, uno digiti may kamang, uno nay kamang, kakabsat,
ije munto nga maamuan, no kasano, no anya. Nya? So nga, maging mapagmashid, maging, agsipot-sipot, nga kunada, nakabisat. Tanarigan mga men, na may lawan ka talaga. Hamunto nga may babawin. Ganon din mga kapatid sa mga young people na magkikipag-asawa, palagi naming sinasabi na kilalanin yung mabuti. Hindi yung kundi nag-chat lang kayo, kung nakita yung profile picture na ako nagwapaw. Oh, talagang ito totoong nangyari mga kapatid doon sa Pangasinan. Mayroong isang binata na mayroong nobya at ang sinasabi niyang bahay, yung magandang bahay, pero hindi naman pala yun. Yung babae, pag pumupunta doon sa bahay, kumakatok, walang tao. Ay, wala ako dyan kasi nasa trabaho ako. Pala, hindi nila bahay. Walang taong nakatira doon dahil yung nakatira nasa abroad. Kita nyo man, ito nga panagal-alilaw ti tao. See? Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, see? Kahit sino ka at ano ka, tatanggapin ka. Anya no hanggang nagdigdigaws. No talaga nga ayaton na ka dahil nga tao, uri hanggang digdigos, uri hanggang tutubras, ayaton na ka. Kapsat. Right? Yun ang tunay na pag-ibig. Ipakilala mo kung sino ka, kung ano ka, no anya ka nga talaga. Tano di tao, hanga may lawlaw, anak mukdatan, nga mamukdatan na taon, kastoy, kasjay. Kano inayat na, katanggapan na katakastuyak. Right? Amen. Ganon din sa Diyos, mga kapatid. At for you to know, nagrugit ka, nagdakas ka, managbasol ka, inawat na ka ni Apo. Inayaban na ka ni Apo Diyos. Di ba, di parabolo pa, di ngay, mayroong taong nagtawag ng handaan at yung tao na yon pinatawag niya yung lahat ng kanyang kaibigan. Malagip yo. Kat digay kaibigan yung kaibigan ng taong yon, yung iba hindi pumunta o yung lahat ng tinawag hindi pumunta. Yung iba dahilan bagong kasal daw. Jeda duma ipadas da kano jay ninuang da jay taltalon no kagagatang na ngamen. Kanya-kanyang dahilan. Ngayon, yung naghanda, ang ginawa niya, tumawag ka ng mga pilay, ng mga bulag, ng mga digiti tuleng, digiti pingkaw, digiti ayabami da amin. Na tumutukoy sa parabola na ang Diyos, mga kapatid, ay tumawag ng piging sa kanyang mga anak sa Israel, pero hindi sila pumunta. Kaya ngayon, yung piging na itinatawag ng Diyos, imbawing na kadagiti hintil, kada tayo. Nga, bulsek, tuleng, pilay, pingkaw. Nga pa'y, nakapsat. Amin na nga pa nakauyaw. At kada tayo. But, mga kapatid, in despite of your case, hindi nagdalawang isip ang Diyos na tanggapin ka. Oh, hallelujah! At hindi lang basta-basta tinanggap ka, tinawag ka, pinagkalooban ka pa ng kapangyarihan. Amen! Pinagkalooban ka pa ng kabanalan. Amen! Ayun yung unang process ng rapture. Nung narinig mong mensahe, dati, mga kapatid, Iglesia ni Cristo, ako narinig ko yung mensahe, talagang nagsakit tirik na. Apayag, yung ipinapangaral ng katotohanan, taliwas doon sa pinapangaral, doon sa pinanggalingan ko. Amen. Dahil si Kristo daw, hindi Diyos, tao lang. Mga kapatid, sinong makakapagligtas sa kapwa-tao? Sabi ng mga Jehovah Witness, si Jesus Christ daw, hindi puti, itim daw. Negro. Hindi naman ang Diyos, mga kapatid, si Jesus Christ,
Kasi yung scientifically na basis nila sa pag-aaral ay kung saan nanggaling sila. Eh, ang Diyos galing doon eh. Galing sa langit ang Diyos. Mga kapatid, at no part, mga kapatid, ng tao si Mary o si Jose man sa kanya, kundi yung blood cell na yon ay galing mismo sa Diyos. Amen. According dun sa book of Matthew, the Holy Spirit overshadowed Mary. Ibig sabihin, yung gene of God, yung seed of God, yung blood of God is original na galing sa Diyos. Kaya nga yung karnalidad na kaisipan na hindi ba, di ba, sa John chapter 6, di ba? Hindi ba ganito yung anak ni Jose na karpintero? Di ba? At ano ba ang tinapos ng taong ito? I have no records for him na makita. Siya ay anak ni karpenterong Jose at ito ay anak sa karumihan o sa fornication. How can you believe this man? Digiti bagbaga digiti. Paraseyos and Sadducees. But they didn't know. Tama yung sabi ni Pablo o ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro, sabi niya, sila ay mga bulag. Diba? Sabi niya dito, tingnan niyo mabuti ha. Okay. Sa verse 10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkarinig sa inyo, pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyong mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian na walang hanggan ng Panginoon natin na tagapagligtas na si Kristo. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na ako'y pinatitibay sa katotohanan na nasa inyo. At naakala kong matuwid sa samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo na ipaalala sa inyo. Okay. Hindi ko na natituyan nga hanga makakita iti adayo. Okay, sa verse 8. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag. Tingnan nyo, sapagkat kung sino ang nasa inyo, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana at hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Anong tinutukoy niya? Yung perfect stature na ito, yung faith, virtue, yung knowledge. Sabi niya, kung kulang yan, sabi niya, okay, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang mga nasa malapit sa pagkalimot, sa paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Amoyo jay kuna natin kat bulag. No bulag, kabsat, talagang awam makita na. At hindi makakita sa malayo kuna natin. Na ang nakikita lamang ay nasa malapit sa pagkalimot sa paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Awan lang makita na no diket noan nga dijay aktual nga mapaspasamak. Naniniwala ba kayo doon sa sinabi ni Apostol Pablo na all things work together for good to them that love God? Mga kapatid. At sabi ko nga nung Thursday, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan ako ng isang buong taon ng kalakasan
At iningatan ako at malusog ako ng isang buong taon. At kunak nga ron kat, dito nga kada birthday kunak, kat may parparnamot nga kanayon nga awan-awan. Kabsa, no ang pekas jay, daydayawak lata ni Apo Diyos. Why? Bakit? Because all things work together for good. Amen. To them that love God. So even trials is a blessing. Amen. Hallelujah. If you have a lot of trials, that is a lot of blessing. Amen. At according dito kay Apostol Pedro pa rin, sabi niya, sa 1 Peter yata yon sa chapter 1, sabi niya is that the trials of your faith is more precious than gold. Ibig sabihin, DJ ngay, naganadijayan dalusan na kaniya po Diyos. Gapo iti, dagito nga circumstance. Isursuro na kaniya po Diyos. He is molding you into something good and precious. Amen. Pukawan na jay panagdudwa. Pukawan na jay panakangiw-ngiwat. Pukawan na jay panag-ululbod. Pukawan na jay panag-sweet-sweetik. Pukawan namin na ita. Amen. But it not in instant way, but it is in a progressive way. In inot, kabsat. Ang nga kas lang nga gabot katilan sa tapatir nga maminminsanhan. Kabsat. Nya, inutin da ka. Kaslamot lang di panang damili, weno, di ngay panang dalos da iti may nga balitok, kakabsat. Sang katutak na baga ng apoy, nunay sarap da gente apoyan, ikatanda jay, pitpitan da, tano may kajerugit, kasjay, kabsat. So, from faith, ado iti proseso na, kabsat. Kitan tayo, no, dagiti kasla, dagiti kakabsat tayo, di gold grade ngay mapanda, umusok iti nakaon unag ngabot. Rigrigat dapiman nga mga lalay, tinaba nga mangirwar man na ni Jay nakaununag nga abot. See? May irwar day Jay, mapandan tuman, ibaklayan mapanday Jay, enti quarters datap no, may ilasin da di Jay, aday ti balitok na kan nagiti awan. Malpas di Jay, pitpitan da amin di Jay, dugdugan da amin di Jay. Kita nyo nakadado nga proseso kabsat. Dati, kakabsat, idihan tayo pa nga imawat, nya, kat titsura tayo talaga nga hanga kapapapati. Kung nangarod kat, nung ako tumanggap sa Diyos, mga kapatid, saksi si Pastor Jong kasi doon ako tumanggap. At ibadok ide, talaga nga, di short pan ko, nga maong, nga natoy, rut pa hindi jay. Kabsak. Tibuk ko edi, nakalamlam po nga, nakadidog tibuk ko. Agsigsigarilyo ang gininumak ti arak. Kung nakdagiti ka kainumak kada kabarkada, kidi nga kakasinsingaw. At bago kayon, nagbago akon, kung nakide. Nga midi sumarungal daw, di kami man nagiinuman. Tatay, di kunak nga nagbago akon, kung nakdidakpat yan. Kabsat. Apay gamin. Dajay bagbagak idi, jak melar aramidan. You see? Nasursurok nga no nyan yibkas mo, dapat aramidam. No nyan bagam, whatever words you say, it will reflect as you. No nya timbagam tung palam. Tanong mo tinumpal ko nada, ulbud ka. Diba? No kan titaon, handan tumamatikinggan. Right? Iso nga tata, urnosan niya po Diyos di jay, ikatan na jay kinaulbod, ikatan na jay kinaswitik, ikatan na di jay aglalaok, kabsat. Kas kumano, oray damagan nyo, digiti taga Gold Creek, nung nakaala na tinaba nga kastoy kadakkel, ti pagbalinan nanto na ita, nagbasit, maburak. Apay gamin, basit iti gold content na. Pero, at least, mayroong gold. Tama? Amen. Hallelujah. Kaya nga sa atin, uray no, ado di kinadakas tayo, kinaulbod tayo, kinadataaminan, kinadakas ti ugali tayo, at least, adda iti basit
nga pamati nga adayjay. Amen! Hallelujah! Doon nagkaroon ng interes ang Diyos. Kaya niya tayo tinawag. Hallelujah! Ibig sabihin, mayroon tayong pananampalataya, kaya tayo lumapit sa Diyos. Sino bang walang pananampalataya? Halos lahat naman ng tao may pananampalataya. Magalak kayo dahil yung pananampalatayang ito, nakita natin kung ano yung tama. No niya di gusto nga dalan. Amen. Hallelujah. No niya di gusto nga anurutan. No niya di gusto nga way nga impahay na po Diyos para kantayo. Now, if you have faith, amen. Hallelujah. Sabi niya dito. Okay. Sa verse 5, beside this, giving all diligence, oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, sabihin, may pagsusumikap, paggawa, pagkilos. Mga kapatid, gaya nung pinag-aralan natin nung kamakailan, yung heavenly manna, mga kapatid, sabi ng Diyos, meron akong pagkain na hindi ninyo nalalaman. Sabi niya, ang aking pagkain ay sundin kung ano ang gawa na nais gawin ng Ama sa akin dito sa lupa. See? So dito, sabi niya, mayroon pa rin pagsusumikap. Mga kapatid, at dalat tayo da jeep pa na, yung Lucano na jeep pagsusumikap ang kakabsat. Ha? Diyan ngay pagsusumikap. Tarigagay. Di pa nagtarigagay ti may isang tao. No, da pamati man ko, pagtarigagay ka, hindi. Amen. Kung mayroon kang pananampalataya, mga kapatid, magsumikap ka. Ito may isang tao kabsat, no, awanti pa nagtarigagay na ti bibiyag kabibiyag na marigriga lata. Amen. Kaya nga sabi ko, it is a wrong concept and nga, mindsetting ti may isang tao nga di mo nga ipakita iti padam nga tao nga kakaasi ka. No kakaasi ka, basol mo dayta. Apay, niya po Diyos na punwan ti kari. Niya po Diyos na punwan kakabsat iti pangako para sa atin. Hindi tama yung kaawaan ka ng iba dahil sa way ng pamumuhay mo. Hindi tama yon. Magsumikap ka, ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. Magsumikap ka na maglingkod sa Diyos. Amen. Magsumikap ka na mamuhay ng may kabanalan. Dahil alam mo, mga kapatid, amin nga aramidam at danto supapak na dayta. Kung nangaraganon niya yung mulam, agapit kanto. Kabsat. Kung tatagap-apit ka, abang agap-apit ka, kagmulmula ka manana. Amen. Tano de jay apitum nalpaston at danto manan ti apitum nga sumarunon. Kabsat. So nga ti panagbiag, anos lang data. Kanayon niya kung kunan ni Nanay Lupi, anos lang ti panagbiag. Kakabsat. Yung pamati, masapol nga may kan iti panagtarigagay ti pamati. Kabsat. Tano umusad. Okay, sabi nga dito sa chapter 4, or sa chapter 5, o dahil dito, sa pagkaragdag ng saganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Which is yung virtue. Yung virtue, sabi ng Webster Dictionary, sabi niya, a morally good behavior or character. Oh, datan. A good and moral quality, a good result that comes from something. From faith to virtue. Ibig sabihin, idinadang ka ti pamati, muna jay, kas kumakad na dati jay bato, nga nagkapo jay usok, dato jay baton, umuna nga proseso, mabuwan. Amen. And then, alpas na nabugwan, mapitpit. Kabsat, maburak. Nagmula ka ngamin kabsat, di pagmulaam nga daga, masapul nga burakam ni jay. Pud no?
Right, kakabsat. Nagmula ka, siyempre, mapamunga cultivated di daga nga pagmulaam. Tanong natangkan di daga, nga kasla di parable iti Matthew chapter 13, nga di bukal na tinag ti kabatuan, agtubong agpaisong, hanga dumakal. Right? Gusto ka di? Amen. Agtubo di di agpaiso, mabilag, agsabong to, no kano mabilag iti pirme, malaylay to. Ngam no ti ramot na kabsat, ay so no maminsan, masapul nga matumag pa di natangken nga puso. Is that right? Ti may nga namati, unang-una, okay, tumanggap sa Diyos, may pananampalataya. Nabautismuhan sa Diyos, may pananampalataya tumanggap Pero, nung nabautismuhan, nandyan pa rin, di pa rin kinatanggan ti puso datapay lang. Kabsat, ha? Nandyan pa yung katigasan ng puso, katigasan ng ulo, ano pa? Anya pa, di mading nga aramid, kinasukir, kinasulpang, kinaaminan, adat tapay laang. Pero, tumanggap sa Diyos. Ito yung sinasabi ko, hindi lahat ng nabautismuhan, born again agad. Mga kapatid, pag sinabing born again, you are still in the process. Amen. So, after faith, here comes the virtue, morally good behavior and character. Pag sinabing character, magre-reflect sa'yo. Character mo yan kasala ko masyak. Ay, ni Alan nga ako Tawag daw kaming kanya gwapo. Kapsa. Niya tati dug di buko. Ay, ni Alan nga gwapo. Ako na dadya. Amok data. Makainom data kayo. Sulang ako See? It is your character na namold, na nakita ng tao. Pero ngayon, mga kapatid, pag uwi ko doon, talaga, yung mga pipinsan ko at mga digiti kahit idong makide, talagang, lumabas ni Pade. Lumabas ni brother. Kunada. Because of morally good behavior and character. That is been formed after accepting this faith. Umuna, awatom natin nga pamati, ininot nga ikatanjay. Kunak nga ragkat, digiti barbaro, ngay mawat. Kunak, di ba? Sabi ko sa inyo, pag tumanggap kayo sa Diyos, mayroong darating na pagsubok sa inyo. Subukin na kayo na po Diyos. Padasan natin pamati. Subukin niya ang pananampalataya nyo. Una, para matuto. Pangalawa, mga kapatid, para mabago. Mabago yung maling gawa at masukatan iti na siya at nga aramid. Kabsat. Kaya nga sabi niya, morally good. Sabi ni Pablo, let us do good. Sabi niya, unto others. Because it is the perfect will of God. Giving thanks is the will of God. Amen. Hallelujah. Jadi pa nagaramid tin na siya at kabsat, itong magiging resulta ng pananampalataya ay magkaroon ka ng tinatawag na kagalingan. Pag sinabing kagalingan, maraming iba't ibang klase ng kagalingan. Sa Tagalog, pag sinabi mong kagalingan, di pa nagimbag. Right? Iba rin yung kagalingan sa katalinuhan, iba rin yung sa tinatawag na kagalingan sa pag-akyat ng puno at sa mga masteries na tinatawag na kagalingan. Pero itong sinasabi niya dito sa Tagalog na kagalingan, ito yung virtue, mga kapatid, it is a good and moral quality ng isang tao. Kaya nga pag sinabi, aktal na kayo, born again da kita. Di kayo nga sasauti maday. Kasi nalalo digiti tatawa ngay nga nasusukir nga nalaing nga di ngay nalaing nga mang asar ka basat. See? So, ang papasok sa isip ng tao pag isang tao born again, mabait na tao yan. Diba? Tama? No, nasimple nga tao. Data. Born again. No, kita na di resume. Ag-apply ka trabaho. No, kunam nga arse. Gore ka ti next interview. Gam nung kabil mo ka born again. Medyo nasingpet dato. Na born again. God-fearing. Nada. See?
Kaya nasira ang pangalang born again. Kaya nasira ang pangalang Christian. Kasi iba yung concept doon sa word na born again, Christian. Nakita niyo, kakabsat? Kasi yan ang tinuturo ng denominasyon. Pag tumanggap ka sa Diyos, born again ka na, kasla digay nga ikadwami di, kakabsat na, they are Baptist Church. So, kadwada di pastor da, may sama nga, ano dyan, konsentidor. Nga. Di kakadwami, illegal di raramidin da. Tata, pinailan da ti kaso. Tata, nag-witness di pastor da, kampiyan na mo dagi jay, illegal. Pero sinasabi nilang, born again Christian Baptist Church. Nasira ang pangalan. Tama? So, yun ang pinag-iingatan natin, mga kapatid. Pag tumanggap ka sa pananampalataya, agin inayad na nga, itad na ni Apo Diyos, di good moral. Di ba sa eskwelahan mayroong good moral? Brother Andong, di ba? Pag hindi pinirmahan yon, hindi ka makakakuha ng card. Tama? Hindi ka makaka-enroll. Saan nakabase yung good moral? Sa record mo bilang estudyante. No kanayon ka nga mayap-apan di guidance counselor, uno saan na kaya hindi ka pa ayabanta naganak mo, something wrong with your good moral. At guidance counselor ang pipirma nun, nagkamali. Guidance counselor. Kasi siya yung nakakakilala ng record mo, mga kapatid. So, if we say morally good character, hanga basta-basta na ita, tahamba nga nalakati mangisuro ti may nga tao. Right? Kasi kung ano ubing, bagpay ti ubing ta may suro. Ngam nulakayan, kung nadangar ka, bagpay di rabong ta may surot. Ngam na di kayon, di kawayan, apaw. Pirme. Di ba? Ganun mga kapatid. Pero sa atin, we are all born again Christian. Ibig sabihin, nag-umpisa tayo sa pagiging maliit. Sabi nga ng Panginoon di ba sabi niya, maliban na kayo maging kagaya ng mga maliliit na ito. Right? Kasi yung karakter na pagiging bata at gustong matuto, yun ang tinutukoy ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mong matuto, ay talaga, madi nga mabagbagaan, nagidita, tao nga di da kaya makasuro. Tetamo da, suda na laeng, si kay ti suro da. Hangay suda ti pa isuro no dikat, kaya da, suda ti mga isuro king ka. Diba? Yan ang ginagawa ng education. Kaya nga sinabi ng prophet, education is of the devil. Bakit pinag-aral ni Brother Branham yung mga anak niya? Because we need education, mga kapatid. But, you see, the negative effect of education is boastfulness. Amen? Mapagmataas. Dengay kasla, tikita na tibagbagi na kisok kalainganan. Nya. Uri dagiti nagpagadal, proud parents. Nagitama. Paramid kayo ti, ribo, adong, tarpulin, palgap tayo man namin dita. Nga nakapagradwarak iti doktor kan engineer. What makes education is make a high-minded people. Gawin niyang mataas ang pride. Amen? Yan ang ginagawa ng edukasyon. And therefore, mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na wag na kayong mag-aral. Ang sinasabi ko lang, kailangan mong mag-aral para sa iyong sariling kapakanan. Pero, kung nag-aral ka at mali ang bunga ng iyong pag-aaral, tigilan mo na yan. Kung nag-aral ka, nag-aral ka, timoral mo matkat sa bale, sumardeng ka lang anan. Apay, agbos-bos-bos ka ti oras, agpirpirdi ka ti oras, ti kwarta, iti amin. So matutal, madimo lang ti
Kaya nga ang tao pinapadala sa paaralan para matuto. Tama? Amen. Kaya nga ang tao pumupunta sa church para gustong matutong maging mabuti. Di konsepto nga di tao nga nagdakas, aglisi kayo tanay, di demonyo ka maban makigibong, baka gingginad, apaw. Maling konsepto yan. Remember, sabi ng Panginoon, I came not for the righteous. Amen? Kung nabasa niya yon, mga kapatid, kano niya po Diyos may kadagiti na lintag, kasanon nga dagiti man nagbasol. Kaya nga ang Diyos pumunta sa mga makasalanan eh. Kaya nga tayo pumupunta sa church kasi alam natin mayroon tayong kasalanan sa Diyos. Kaya tayo pumupunta sa church kasi gusto natin ilahad sa Panginoon at humingi ng tawad sa Diyos. At in that way, mga kapatid, nababawasan yung kasalanan and then namumold yung ating virtue. Yung ating karakter. Mga kapatid. Kaya nga, sa Cadiz Barnea, mga kapatid, doon madalas hinahatulan yung mga Israelita, mga kapatid, doon sa Cadiz Barnea. Yung Cadiz Barnea is a place where there is a lot of water springs. At doon hinahatulan ni Joshua ang mga taong mga nagkasala sa Cadiz Barnea. Ito ang Cadiz Barnea ng church. Ito ang Cadiz Barnea ng Diyos. Amen. Where the water is spring off, which is the word is the water, there is the judgment of God. The word of God judges the people. Hindi ako ang humahatol sa inyo, mga kapatid, kundi ang salita ng Diyos ang humahatol. Amen. Hallelujah. So nga, mapang kayo man tan, pagsasawan na kayo man ni pastor yon. Mapang kayo man tan, bogkawan na kayo tumanan ni pastor yon. Nagit na nga panunot, kabsat. No denggam, di malang makigimungan, nagpaiso. Mapana jay, tagkararagak. Malpasag kararag, bogkawan na. Di alam mapanan. Naatiw kan. Di kabosor, kakabsat. Reason why na kailangan natin ng fellowship dahil kailangan nating lumago. Ulitin ko, kailangan natin ng fellowship dahil kailangan nating lumago sa pananampalataya. See? So, nya orasan, alas 11 magaya man, kamsat. Nasa virtue pa lang tayo. Amen. Hallelujah. Okay. So, ulitin ko, ang virtue is a morally good behavior or a character. Sabi ng prophet, the beauty of the church. Nabasa nyo? Sabi ng prophet yan, the beauty of the church is the character of the people. So nga di kinapintas ni sister, kabsat. Hanga di kinatidog tibok ni sister. It is the character, mga kapatid. That is the real and genuine beauty of the church is the character. At yung character is not a gift. Sabi din ng prophet yan. Character is victory. Na pagtatagumpayan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung virtue na ito na siyang mapapasa iyo, mga kapatid, sang katutak pang pagsubok ang dadaanan mo. Sabi ko nga kung bagong tanggap ka sa Panginoon, kapatid, na kayo pa kung bagong tanggap ka sa Panginoon, siyempre, yung baby, amo mga mabalin nga, bautan ti, hanger di ka. Right? Kuno? Right? Di ubeng, di baby, amo mabalin nga, bautan ti bislakkat. Ano ya? Kapsat?
Masapol nga anusam nga sursuruan. Ngam, di surom, kusto nga panursuro tadigid duma, di ubing sakbay nga agsao, imbis nga naimbag nga words ti mamwan na rasaw met wenno di madima nga sao. Kabsat, di ngay sao dakes. Isuro da ti ubing. See? So mali yun, kakabsat. O sa atin, tinuturo natin ito, yung morally good behavior or yung good and moral quality of a person, hinahangon natin ito sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ulitin ko, hinahangon natin sa salita ng Diyos. Hindi salita ko, hindi sinasabi ko, kundi salita ng Diyos mismo. So God is preparing us into something, and God is, you see, sabi nga ng prophet, tayo ay ginawang masterpiece. Ang pinaka-masterpiece ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Now, ang ating Panginoong Hesukristo, tayo yung naging successor ng ating Panginoon, you see, dahil sa Kanya, gusto ng Diyos na maging kawangis natin siya. Diba? Gaya ng sinabi niya doon sa Genesis chapter 1, sabi niya, let us make man into our own image and likeness. At ang karakter, mga ulbod niya po, ya? Yes, amen. Kat na tayo nga tao, at dati kinaulbod tayo maminsan. Amen. So nga dayjay ti masapol nga maikat mapukaw. Dayjay ti kayat na nga may urnos kada tayo. So hanggang ito lang hanggang dito na lang mga kapatid. Putulin natin dahil tanghali na. Tuloy natin ito. Yung partaking of divine nature, mga kapatid. Okay, so ito yung, for you to know, this is the stature of a perfect man. Mga kapatid, bago dumating yung baptism of the Holy Spirit, kailangan ay dumaan ka muna sa stature of a perfect man na ito. Into perfection, mga kapatid. Madidayon niya po Diyos, kat maminsan pa'y maulit ak nga giyaman kada kayo, nga nakalagip, nga nang kablaw kanya, idi aldaw iti Webes, kat niya po Diyos ti agnay na ayon pa'y nga mang bendisyon kada kayo. Numampay kunak kat awan tinagsasangwan tayo kat mabalinmet nga kunang ragya may isang mabalinmet ti belated kat kunada. So no kararagyo nga no niya po Diyos nag-provide kat adan tulat tati pagsasangwan tayo. Importante nasalun at tayo. Amen. Kat adatan niya po Diyos nga kanayon nga mangtartarabay kada tayo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.